Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Richard De La Cruz, shout out kay Eric James. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga minamahal kong master, araw-araw na ulit tayo mag-upload ng mga kabatanan ni Aaron, sana mga ads wag natin skip, salamat mga master. Kabanata 2546 hanggang 2550. Hindi ko akalain na nagbago na pala ang inosenteng babae noong mga taon na iyon. Naging matalino siyang lungsod. Aaron tumatawa para mang-asar ng paraan. Nang magpakita si Jiang Yingling ng sama ng loob, mabilis na sinabi ni Han Sanchen, ngunit ang balitang inusisa mo ay napakahalaga. Kung tutuusin, ang layunin natin ay hindi lamang ang Imperial Court. Kung may malakas na espiritu sa Xia Kingdom, ito ay magiging mahirap para sa atin. Kuya Aaron, bakit hindi mo ibabad sa kanya? Sa ganitong paraan, maibabalik mo siya sa ating katauhan. Sa tulong ng mga malakas ang loob, doble ang makukuha mong resulta sa kalahati ng pagsisikap. Nakangiting sabi ni Jiang Yingling, ang batang babae ay taong mapaghihiganti, tinukso pa lang ni Aaron, ito ang paraan para tretuhin siya. Si Aaron, na napatay sa unang hukbo, ay nagsabi na may isang mapait na ngiti, hindi mo ba sinabi na kinukuha pa rin niya ang batang ito, kaya kailangan kong maging stepfather? Ano ba, buti na lang may isa pang kapatid si Nainer. Buti naman di ba? Jiang Yingling isang pares ng natural na sinabi. Yingling, I think you're trying to kill me. If you know that, Ate Zia, hindi ako mapapatay. Aaron speechless sinabi, siya at Ivory sa pagitan ng mga damdamin, hindi maaaring hayaan ang isang third party na mamagitan, kung hindi, Aaron takot sa unang gunting buhay ay babalik sa kanyang tabi. No, it's not the earth anyway. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Nakangiting sabi ni Jiang Yingling. Little girl, gusto mo bang hawakan ako bilang blackmail capital sa hinaharap? Aaron sadyang at seryosong nagtanong. Nakakalungkot lang na hindi ito tinanggap ni Jiang Yingling. Sa harap ng kaseryosohan ni Aaron, wala siyang pakialam. She says, how can I? I'm your sister. Siyempre gusto kong maglihim para sa'yo, pero kung may mga kondisyon ako sa hinaharap, kailangan mong makipagkita sa akin. Tapos ka na ba sa Zhangmen? Mag-aayos pa ba ako ng ibang mga coolies para sa iyo? Sabi ni Aaron. Hindi nagsalita si Jiang Yingling, diretsyong tumakbo palayo. Makalipas ang isang araw, sina Fei Linger at Yi Qingshan, na papunta na, ay bumalik sa Huanglong Hall. Sa loob lamang ng isang araw, pumunta sila mula sa lungsod ng Zixing patungo sa bulwagan ng Huanglong. Kung hindi sila ang malalakas na lalaki sa Jizhijing, hinding-hindi nila ito gagawin. Pagod na ako. Kailangan mo bang magmadali? Hinihingal na sinabi ni Yi Qingshan na kaya ng kanyang katawan ang ganoong kabigat na karga, na nagpapakita na ang tindi ng pagmamadali ay talagang hindi kayang tiisin. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Fei Linger. Bagamat siya ay papunta pa lamang, ang pagkonsumo ng pisikal na lakas at enerhiya ay hindi naiiba sa isang malaking digmaan. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirakan at sumama ka sa akin para makita si Emperador Zun. Failing anak malamig na tinig ay samaway sa isang paraan, siya rin ay pagod, ngunit sa harap ng madilim na kagubatan, walang dapat ireklamo. Nang lumitaw sila sa bulwagan ng Huanglong, diretso silang pinaalis ng mga gwardya na nakasuot ng gintong baluti. Ang mga gwardya na ito ay kabilang sa ipinagbabawal na hukbo ng emperador. Natural, alam nila ang Fei Linger, at may karapatan si Fei Linger na malayang pumasok at umalis sa Huanglong Hall.
Sa main hall, matagal na siyang hinihintay ni Emperor Zun. Fei Lao, nagmamadali ka bang bumalik dahil sa madilim na kagubatan? Fei Linger tanong ni Emperor Zun. Oo, hindi ko alam kung anong nangyari sa madilim na kagubatan. No nonsense, sabi ni Fering. Ayon sa mensaheng ipinadala pabalik ng mga gwardya sa hangganan, nagkaroon ng malaking digmaan sa madilim na kagubatan, ngunit hindi alam kung sino ang naging sanhi ng digmaan. Nang matapos si Emperor Zun, tiningnan niya si Yi Qingshan. Sobrang curious siya sa kakaibang mukha na ito. Ito si Yi Qingshan, na isang malakas na guro ng estado ng Xia. Nakita ni Fei Linger ang pagkamausisa ni Emperador Zhu. Nagkusa siyang ipakilala siya. Nagulat si Emperor Zun. Narinig niya ang pangalan ni Yi Qingshan, ngunit hindi niya inaasahan na si Yi Qingshan ay lalabas sa Imperial Court. Pumunta dito si Mr. Yi na may malaking presensya. Kung may nawala sa iyo, makakaasa ka pa rin na mabayaran iyon. Magalang na sabi ng emperador. Alam na ito ay magalang na mga salita, sinamantala ni Yi Qingshan ang pagkakataong sabihin, mas maraming pagkaantala, mas maraming pagkagambala. Emperor Zun, nang dumaan si Yi Qingshan sa madilim na kagubatan, may nakita siya. Hayaang sabihin niya sa iyo. Sinabi ni Fei Linger na si Yi Qingshan ang party, at nagawa niyang gawing mas malinaw ang mga bagay, kaya hindi si Fei Linger ang messenger. Matanda Yi, pakiusap, sabi ni Emperor Zun. Ikinwento ni Yi Qingshan ang kanyang karanasan sa madilim na kagubatan. Nang malaman ni Emperor Zun nagising si Linlong mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, namutla ang kanyang mukha. Bilang Emperador Zun, mas alam niya kung ano ang ibig sabihin ng paggising ni Linlong at kung anong uri ng pagbabago ang ay dudulot ni Linlong sa mundo ng Xuanyuan. Sa sandaling mabago ang Dark Forest Array at malaya na muli si Linlong, ang buong mundo ng Xuanyuan ay mahuhulog sa isang bangungot. Ilaw, sigurado ka bang tama ang nabasa mo? Linlong ba talaga? Tanong ni Emperor Zun. Bagamat matanda na ako, hindi ko mamimiss si Linlong. Kung hindi maniniwala sa akin si Emperador Zun, maaari siyang magpadala ng isang tao upang tuklasin ang madilim na kagubatan. Nang makitang hindi naniniwala ang emperador sa kanyang sarili, medyo hindi nasisiyahan si Yi Qingshan. Mabigat ang mukha ni Emperor Zun. May ipinadala siya sa madilim na kagubatan. Hindi niya alam kung makikita niya si Linlong, ngunit siguradong patay na siya. Hindi kasi mapayapa ang madilim na kagubatan kamakailan. Maging ang malalakas na tao sa Jishi ay hindi naglakas loob na pumasok ng madali, lalo pa ang mga taong nasa ilalim ni Jishi. Fei Lao, ayon sa isang lihim na code ng Imperial Court, ang paggising ni Linlong ay nangangahulugan na ang katapusan ng mundo ni Xuanyuan ay darating. Maliban kung lumitaw ang sugo ng dragon, hindi binanggit sa lihim na code na ang sugo ng dragon ay isang tao o isang bagay. Ito ang sikreto ng Imperial Court, ngunit sa kasong ito, hindi ito may tago ni Emperor Zun, Dragon Envoy. Si Fei Linger ay hindi pa nakarinig ng ganoong bagay. Nang tumingin siya kay Yi Qingshan, umiling din si Yi Qingshan, ang lihim na aklat na ito ay umiral ng mahigit 1,000 taon. Siguro ako lang ang nakakaalam ng alamat na ito at sa buong mundo ng Xuanyuan. Ipinaliwanag ni Emperor Zun, ano pa ang sinasabi ng sikretong code. Asked Fering, binanggit sa lihim na kasulatan na ang tanging paraan upang sugpuin si Linlong at hayaang makatulog muli si Linlong ay ang hanapin ang sugo ng Royal Dragon, at ang iba ay hindi binanggit si Emperor Zun sabi, ni hindi namin alam kung ano ang sugo ng dragon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Walang magawang sinabi ni Fei Linger na imposibleng malutas ang mga agarang problema sa impormasyong ito lamang, maraming sinaunang lihim na kasulatan sa lihim na aklatan ng palasyo ng imperial. Susuriin ko ang mga ito sa pinakamaikling panahon. Kung mayroong anumang impormasyon tungkol sa Royal Dragon Sugo, sasabihin ko sa iyo sa unang pagkakataon, sabi ni Emperor Zun. Tumango si Fei Linger. Hindi niya hiniling sa sarili na pumunta sa Imperial Secret Library, dahil iyon ang pribadong ipinagbabawal na lugar ng emperador. Kahit na siya ay isang malakas na tao sa matinding kapaligiran sa pag-aaral, wala siyang kwalifikasyon para makapasok, sa kasong ito, maaari mong suriin ito sa lalong madaling panahon. Mayroon akong intuition na ang madilim na hanay ng kagubatan ay hindi magtatagal. Sabi ni Fering, si Fei Linger ay isang cosmopolitan, ngunit sa Huanglong Hall, mayroon siyang sariling patio, na ibinigay sa kanya ng emperador, ngunit ang totoong oras ni Fei Linger dito ay napakakaunti. Sa simula,
Pinaalis siya ni Emperor Zun sa ospital sa pag-asang makapag-ugat siya malapit sa bulwagan ng Huanglong. Sa kasamaang palad, ang pamamaraang ito ay nabigo upang mapanatili ang Feilinger. Pagkatapos ng lahat, si Feilinger ay isang malakas na tao na may mahusay na background sa pagtuturo. Paano niya mabibigyang pansin ang pagkakaiba-iba ng distrito? Sa tingin mo ba makakahanap siya ng impormasyon tungkol sa sugo ng dragon? Umalis sa courtyard pavilion, nagtanong si Yi Qingshan kay Feilinger. Ilang araw lang akong tumira dito. Hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang kapaligiran dito. Hindi sinagot ni Feilinger ang tanong, ngunit talagang napabuntong hininga siya tungkol sa kapaligiran ng kabilang patio. Wala siyang oras na talagang manatili dito para maramdaman ang kapaligiran ng kabilang patio noon, ngunit sa pagkakataong ito kailangan niyang manatili, sa halip, natagpuan niya ang intensyon ng emperador. Sa tingin ko ay hindi ito posible. Ikaw at ako ay hindi pa nakarinig tungkol sa sugo ng Royal Dragon. Dapat ay napakakaunting mga tala tungkol dito. Si Yi Qingshan, na hindi nakatanggap ng sagot, ay nagpahayag ng kanyang sariling mga ideya sa kanyang sarili. Kung tutuusin, daan-daang taon na siyang nabuhay, at wala siyang narinig na chismis tungkol dito. Mayroon akong isang intuition, isang kakaibang intuition. Sabi ni Ferenc, hindi mo ba naisip na ang sugo ng Royal Dragon ay may kinalaman sa Aeron? Naghihinalang tanong ni Yi Qingshan. Dahil nasasabi mo ito, nangangahulugan ito na iniisip mo iyon sa iyong puso. Talagang iniisip ni Feilinger. Ipinanganak si Aeron sa langit, na nagpapaisip sa mga tao na siya ay may dalang mga lihim. Kung siya ang maalamat na sugo ng dragon, tila nakatakdang magising si Linlong sa oras na ito. Although I think so, I don't know if he is a person or a thing. Sinong makakasigurado na may kinalaman siya sa kanya? Siya ka. Dapat alam mo na hindi lang Aeron ang malakas ngayon, ngunit pati na rin ang babae sa Jingwushan kahit sa aking palagay, ang babaeng iyon ay mas malakas kaysa sa Aeron. Sabi ni Yi Qingshan. Hindi sumagot si Feilinger, ngunit tumanggo, posibleng sabihin mo ito, ngunit oras lamang ang makapagpapatunay nito. Natatakot ako na hindi ako makapaghintay hanggang sa araw na iyon. Natatakot talaga ako na ang madilim na hanay ng kagubatan ay hindi mahawakan. Kapag nasira ang hanay, ang buong mundo ng Xuanyuan ay masisira. Walang magawang sabi ni Yi Qingshan, ang dugo ay dumadaloy sa isang ilog, ang bangkay ay nasa lahat ng dako, isipin lamang ang ganoong larawan, si Yi Qingshan pagkatapos ay malamig ang buhok. Bagamat siya ay isang malakas na tao sa Jizhijing, matatakot siya kapag kaharap ang makapangyarihang hayop tulad ni Linlong. Ang takot ay hindi tungkol sa lakas, ngunit habang siya ay nabubuhay, mas hindi niya kayang harapin ang kamatayan. It's no use worrying. If it happens, it will come sooner or later. Sa kanyang opinyon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang dapat mangyari. Ang dapat niyang gawin ngayon ay pigilan ang paglitaw ng sitwasyong ito. Kung totoo ito, itutulak tayo sa larangan ng digmaan. Hindi ka ba natatakot kay Linlong? Naguguluhan na tanong ni Yi Qingshan. Bilang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng Xuanyuan, dapat nilang tiisin ang bigat kapag nahaharap sa krisis ang mundo ng Xuanyuan. Ngunit ang mga kakaibang hayop tulad ni Linlong, maging sila, ay namamatay lamang. Linlong, ang buong mundo ng Xuanyuan ay mawawasak. Bukod sa pagharap dito, mayroon pa bang ibang paraan? Gusto mo bang magtago? At kahit payagan kang magtago, mamamatay ka. Bakit kailangan mong itakwil bago ka mamatay? Sabi ni Ferenc. Alam ni Yi Qingshan na kung magtatago siya sa ganoong kritikal na oras, talagang dadalhin niya ang sumpa ng kanyang buhay, at ang ganitong uri ng sumpa ay hindi makakatakas sa kanya. Hanggat umalis si Linlong sa madilim na kagubatan, saan man siya magtago, siya ay matatagpuan ni Linlong. Naaalala mo ba ang alamat 1,000 taon na ang nakakaraan? Tanong ni Yi Qingshan. 1,000 taon na ang nakalipas. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng Ferenc na may kaunting pagdududa. Isa pang mundo, sabi ni Yi Qingshan. Biglang napagtanto ni Feilinger, sinabi, gusto mo bang lusubin ang ibang mundo? Tumanggo si Yi Qingshan at sinabing, oo, hanggat mahahanap ko ang space tunnel, maiiwasan ko ang sakuna na dala ni Linlong. 1,000 taon na ang nakalipas, dahil nagising si Linlong kaya gusto nilang umalis sa mundo ng Xuanyuan sa ganitong paraan. Panipi, direktang umiling si Feilinger at sinabing, hindi. Ang lakas ng 3 kaharian ng Xuanyuan ay hindi maihahambing sa ngayon.
Paano natin makakamit ang hindi natin nagawa sa mga taong iyon? Tungkol sa bagay na ito, si Li Qingshan ay may napakalalim na pangunawa. Hinanap niya ang halos lahat ng impormasyong iniwan ng invasion sa taong iyon, dahil may layunin siya, iyon ay, maghanap ng space tunnel at pumunta sa ibang mundo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa ng malakas na tao sa matinding kapaligiran ng pag-aaral, at ang mundo ng Xuanyuan ay walang dapat palampasin para sa kanya. Totoo na ang mundo ng Xuanyuan ay nagdusa ng husto, ngunit para sa ibang mundo, ganoon din ang totoo. Ayon sa mga tala, nawalan din sila ng maraming eksperto. Sa loob ng libu-libong taon, kahit ang mundo ng Xuanyuan ay hindi bumagal. Natural, ang kabilang mundo ay pareho, at ito ay maaaring mas mahirap kaysa sa mundo ng Xuanyuan. Sa harap ni Linlong, wala siyang gaanong tiwala. Sa simula, nawalan siya ng hindi mabilang na malalakas na lalaki at itinayo ang madilim na hanay ng kagubatan, na naging dahilan upang makatulog muli si Linlong. Sa mundo ng Xuanyuan ngayon, halatang walang gaanong malalakas na lalaki na makakayanan ang sitwasyong ito, kaya ang pagtakas ay naging tanging paraan para kay Li Qingshan, bagamat may ilang katotohanan sa sinabi mo, huwag kalimutan kung sino pinangunahan ang orihinal na mundo ng Xuanyuan. Kahit siya ay patay na. Paano mo ito magagawa? Sabi ng Feryong. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, si Li Qingshan ay hindi namamalayan na huminga ng malalim. Siya ang tanging banal na kaharian sa alamat ng mundo ng Xuanyuan. Bagamat hindi makumpirma ang kanyang kaharian ngayon, sa mga talaan, siya lang talaga ang maaaring mag-utos sa pagkakaroon ng tatlong hukbo, at ang katotohanan ay natalo siya, hindi dahil sa wala ang kanyang mga buto, ngunit ang kanyang mga buto ay nakakalat sa mundo ng Xuanyuan. Narinig ko na kahit ang kanyang mga buto ay naglalaman ng malakas na enerhiya sa loob ng maraming taon, sinubukan kong hanapin ang kanyang mga buto, ngunit sa kasamaang palad, ito ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Ang Shengli ay isang paraan upang matulungan ang mga malalakas sa pinakamataas na kaharian na makalusot sa banal na kaharian, ngunit hindi ito isa sa kanila. Sa opinyon ni Li Qingshan, hanggat nahanap mo ang kanyang mga buto, isa rin itong paraan upang masira ang kaharian. Nakakalungkot lang na hindi gaanong mahirap gawin ito kaysa makuha si Shengli. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!